Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Isang magandang araw, good day, at marhay na aldaw mga B! Talaga namang isang magandang araw na naman para pag-usapan ang ating kalusugan. Alam niyo po ba, Ma'am Kalay, na kasama sa usapin ng kalusugan ang paghahanda laban sa mga kalamidad? True yan, Doc Monray. Kaya sa episode nating ito, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging handa sa anumang sakuna, lalo na sa bagyo at baha. Ako si Kalay, and today is another day, another opportunity to stay and be healthy. Ako naman po si Doc Monray. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya BHW me, be healthy with me! Ayan, dahil sa mga sakuna o kalamidad, ang mga kasakuna at kalamidad na yan, maaari po natin yang maranasan o dumating sa atin ng kahit anumang oras, no? Maaari yan makaapekto sa kahit sino man, kaya importante pong malaman po natin kung ano ang mga dapat gawing paghahanda laban sa mga peligrong dala nito. Kaya naman po, ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo at baha. Ngayon, sa bagong episode ng BHW Me, tayo magbabahagi muli ng kaalaman sa ating mga ka-BHW. At speaking of BHW, gusto po naming pasalamatan ang aming mga tagapanood na patuloy na sumusubaybay sa mga episode ng ating show. Yes, of course. Last time may nagsabi sa akin mga taga Camarines Norte, tuwang-tuwa sila na binabati natin sila. So ngayon, batiin natin ang ating mga BHWs sa Masbate, sa Sorsogon. Of course, meron tayong mga taga-Albay, Camarines Sur, Cam Norte, at ang mga taga Catanduanes. Isang magandang umaga po. Yan! Yes, Doc. Sabi nga po, nasa 18 na bagyo ang pumasok o nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR mula Enero hanggang Oktubre ngayong taong 2025. Pagpasok naman ng Nobyembre, ay naranasan natin ang matinding hagupit ng bagyong Uwan na halos buong Pilipinas ang sakop. Oo nga, no, Ma'am Kalay, fresh na fresh pa sa akin yung mga bagyo na yan, no? At bukod nga po rito, maraming lugar din ang mga binaha dahil sa matinding pag-ulan na dala ng ating mga bagyo. Kaya, para pag-usapan natin ang mga tips at kailangang paghahanda sa bagyo at para sa baha na yan, ay kasama po natin ngayon ang ating resource person, si Sir Ronald Joy Minya, ang ating pong Dream H Coordinator ng City Health Office of Legazpi City. Hello, sir. Good morning. Isang magandang araw. Yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning po, Doc Mon and Ma'am Kalay, and also po sa ating manonood ngayon. Yes. So excited na tayo magtanong. Oo Kalay, naman, no? Doc Monray. First Yes. time ko ma-meet si Sir. Yes, ako din, no? So, pero syempre, gusto natin sa episode natin na to, simulan ng tanungan kasi dapat mas maaga yung paghahanda natin laban dito sa mga bagyo at mga baha na to. Simulan na po natin ang ating mga tanungan kasi gusto natin makapaghanda tayo agad-agad. So, dapat marami na tayong matutunan bago pa lumabas ang ating mga bagyo at ating mga baha. So, para simulan ang ating katanungan, Ma'am Kalay? Yes po, Doc Monray. Dati, parang hindi naman uso, Sir, ang go bag. Bakit ngayon po ay palaging sinasabi na kailangan meron bawat miyembro ng pamilya? Ano po ito at talaga bang importante ito? Opo, Ma'am Kalay, maraming salamat sa napakagandang tanong. Opo, totoo po yun. Importante na bawat miyembro ng pamilya is meron po dapat na go bag. Ang go bag po kasi, ito yung magbibigay sa atin ng essential needs. So pag sinabi po natin na essential needs, ito po yung mga pangunahing pangangailangan
sa tuwing magkaroon po tayo ng sakuna. Sakuna, example na po yan yung tinatawag natin ng mga natural na kalamidad. Andiyan na nga po yung tinatawag po natin na bagyo. Yes, so sinasabi natin na Ma'am Kalay na dapat bawat pamilya or kung kaya, no, bawat tao ay meron silang nakahanda na mga go bag. Ano tong go bag na to? Siguro maganda nating tanungin. Ano ba itong sinasabing go bag? Ano po ba ang nilalaman ng ating mga go bag? Kasi ang sabi natin, no, dapat yung go bag, ito yung ready anytime. Kapag anywhere. meron or kailangan mong lumikas or lumayo sa iyong kabahayan, ito na lang agad ang uunahin mong bibit-bitin. So dapat Nakaset na. Yes, dapat kumpleto ang ating mga gamit dito. So para tulungan siguro tayo na i-discuss, alamin ano ba ang mga dapat meron or laman ng ating go bag. I-demonstrate natin yan ngayon sa ating mga VHWs, no? So, Yes, I'm simulan excited. na po natin. Yes. So, syempre, kailangan i-demonstrate natin yan sa ating mga VHW. So, para makita talaga kung ano ang nilalaman ng ating go bag, syempre, naghanda tayo dito Yes ng po. dalawang go bag. Unahin muna natin yung unang go bag. Ito yung ideal. No? Ito yung kompleto yung ating laman na go bag. So, siguro tingnan natin kung ano yung mga dapat ilalaman. Tutulungan tayo dyan ni Sir para ma-discuss kung ano yung mga dapat laman. Yes, Ayan. Doc. Go bag Okay. reveal. Sige po. So, ito po ang tinatawag natin na ideal na go bag. So, isa-isayin natin kung anong laman. So, una po, importante na mayroong tayong food and drinks good for at least 2 to 3 days. So, ito po, example na ito. Ayan. Ayan. So, makikita nyo, yung mga pagkain po, ito po yung mga hindi madaling masira. So, example na nito, andito po is yung mga ready-to-eat foods like canned goods and cup noodles. Yes, so may mga crackers na dapat nakalagay, meron tayong mga canned goods, meron din tayong Dilata. Dilata, yes. So tama, dapat kasi tatagal, usually kapag may bagyo, mga 3 to 5 days yan Yes, So dapat prepared tayo para dyan. Para hindi na magluto kasi walang mga kagamitan. Yes. Importante din po na mayroon po tayong tinatawag na hygiene kit. So, Doc, Yes. So, itong mga hygiene kit, no, maganda kasi meron tayo ditong the usual, yung ating mga alcohol. Dapat may alcohol tayo dyan. Meron tayong, kahit may bagyo, dapat nagtutoothbrush, Ma'am Kalay. Nagtutoothbrushing tayo. May toothbrush, may toothpaste, may tissue na nakalagay. Meron dyan mga sabon or yung ating pong mga shampoo. Nang sa gayon ay mapapanatili pa rin nating malinis ang ating katawan kahit may bagyo or nasa evacuation center. Kontra, bakterya at anumang mga Maaring Sakit. maging, maaring maging sakit. Yes. Opo. So, pangatlo, dapat po meron din po tayong tinatawag na clothing or yung shelter po natin. So, ano yun? Ito po yun. So, importante na mayroon po tayong emergency blanket. Okay, pair of slippers. Okay, nandito din po yung damit. Dapat, as much as possible po, kung pwede long sleeve or long pants na lang siya. Dapat po, meron din po tayong tinatawag na yung kapote. Oh, Diba? yes. Or Apo. light, any kind of light weight jacket, pwede na po yun. Yes, kasi totoo, no? Pag may bagyo, lalo na pag may baha, may chance na maging malamig ang klima. panahon. Yes, so dapat protektado tayo dyan. So kaya nandiyan yung ating mga nakaabang na jacket or anong tawag doon? Balabal. Pwede rin naman po yun. So, ito na yung example ng emergency blanket. Oh. So, Interesting po. Yes po, so pwede din siya gawing tulugan if sakali. Yes. Okay, so tingnan pa natin kung ano dito. So, dito po, andito rin yung tinatawag natin na mga yung emergency Flashlight. kit. Oo, gaya na ng flashlight. So, importante yung flashlight po para at least kung sakali magkaroon ng sakuna Yes. and nagkataon po is gabi yun, importante na mayroon tayong magagamit na flashlight. Correct. And isa pa na pinaka-importante is ano po ito, Doc? Whistle. Pito. Pito. Yes. So, magbibigay lang ako ng example ng worst scenario. For example, nagkaroon ng bagyo at talaga pong devastated ang isang lugar.
So, after nagbagyo, kapag nagsabi na yung EOC or yung CDRRMO na safe na lumabas at kailangan mag-conduct ng rescue operation at nagkataon po gabi, malaking bagay po na mayroon tayo nito. Why? Kasi para at least, pag ginamit natin to, yung mga rescuer, agad-agad po tayong malolocate nila at mare-rescue. Yes. Lalo na kung gabi. Oo, Madilim. kasi pag napinito mo po yan, kahit pa paano may maririnig yung ating mga rescuer. So alam nila kung saan hahanapin yung ating nire-rescue. Masusundan yung tunog, Doc. So importante, meron daw tayo nung ating pong flashlight, meron din po tayo nung pito or yung ating pong whistle para in any scenario, handang-handa rin po tayo. Ano? So ayan, ang dami nating natutunan ngayon. So dapat daw yung ating go bag ay laging ready. So una, ano yung kailangan ilaman ng ating go bag? Yung Doc, ating meron lang pagkain. Oh, Meron pa. Opo. So, wag din po natin kalimutan yung mga important documents natin. So, ano-ano yun, Ma'am Kalay? Meron po tayo, di ba, yung ating birth certificate Yes, na laging exactly. hinahanap. Opo. Yes. Yun yung passport, Kasi, IDs. di ba, sayang kung hindi ka na makaka-abroad. Yung titulo ng lupa. Yes. So, isi-secure din daw dapat natin or ready, alam natin kung saan kukunin yung ating mga documents para kapag kinakailangan po natin lumikas, ay kasama siya na maidadala natin kasabay ng ating mga go bag. Opo. So, don't forget din na mayroon po tayong tinatawag na first aid kit. Opo. So, alam naman natin na tuwing bagyo po, prone tayo sa any kind of injury like wound. yes. So, magagamit natin ang first aid kit para sa mga ganong insidente. Huwag din po natin kalimutan yung mga gamot. Ano pong example nito, Doc? For example, yung tinatawag na over-the-counter meds. Yes. Example, yung paracetamol, ibuprofen, di ba? And yung may mga comorbidity natin na, Tama. di ba? Yung mga... Maintenance ibig sabihin po, medications. ibig sabihin Yan, yung so mga kasama. Maintenance medication like po yung sa high blood or sa Diabetes, yes. So, kasabay yon sa ating mga kits, no? So, mga gamot na para sa mga sakit, mga common na lagnat, obosipon, or sa mga sakit or pananakit. And of course, yung ating mga maintenance medication para sa high blood, diabetes, at kung ano man po ang meron kayong karamdaman, siguraduhin yung may stock din po tayo niyan for at least 3 to 5 days. Yes po. Yes. Tama po yun. So ayan, okay, i-review natin para alam ng ating mga BHWs ano yung mga kailangan ilagay sa ating go bag. Hindi kailangan ganito yung itsura ng go bag, ha? Hindi naman kailangan na ganito. So importante lamang po ay meron po kayong mapaglalagyan kahit anong bag. Ito yung parang school bag ko lang ito nung aking pong elementary. Tapos ilalagay natin sa loob ng bag yung iba't ibang mga importante na supply natin na magtutulong sa atin maitawid yung ating pong kalusugan sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw para habang po may bagyo pa. So una dyan nakalagay ang ating pong pagkain. Okay, so depende po yun sa inyo kung ano yung gusto nyong kainin, pero we recommend, of course, dapat may tubig. Huwag kakalimutan ng tubig. Pinaka-importante. Tubig. Meron tayong pagkain, kadalasan crackers. Pwede rin naman po yung ating mga canned goods kasi mas matagal-tagal yung shelf life po nito. Huwag kalimutan yung ating utensils. Yes, yung pagkain po natin, pati po yung ating pong mga first aid kits. So, pangalawa na ilalagay natin, first aid kits, alcohol, nandiyan dyan nakalagay yung ating pong mga drugs or medicines natin. So, ano yung mga common na over-the-counter drug? Paracetamol, mefenamic acid, ibuprofen, at saka syempre, yung mga... Sa allergies. Yes, sa allergies, pwede din. Yung maintenance natin na gamot sa high blood diabetes. Kung meron po kayong losartan, amlodipine, or kung ano man po yan, dapat meron kayong stocks niyan. Siyempre, toiletries daw. Yes po. Siyempre, gagamit Dental tayo ng care, banyo, kailangan hygiene. maging malinis tayo. So, nandiyan dyan ang ating pong mga tuwalya, toothbrush, toothpaste, tissue, sabon, shampoo, mask. Importante Yes, din po, yung Doc. ating mga face mask para sigurado po tayo na kahit nasa evacuation center, kung may sintomas po kayo, ay protektado rin po kayo at yung mga kasama natin. At syempre, yung ating pong flashlight, okay? Power bank. Malay mo, di ba? May check ang i-contact at malulobat na yung phone mo. Kailangan natin ng power bank. Yung ating pong kapote or jacket, kumot or balabal para protektahan tayo sa
lamig. Opo, Doc. And in addition, Doc, no, yung sa asthma, kasi karaniwan, yun talaga yung emergency, no? Yung mga hindi Yes. makahinga dahil may asthma, yung kanilang nebulizers. Yes. So kasabay yun sa maintenance medication na dapat ni-secure. Okay? So sana kayang gumawa ng sariling go bag ang ating mga BHWs at sana ay masabi rin po nila ito sa ating pong mga pamilya na nasa community na dapat laging handa ang go bags natin. Ready to go. Yeah. Kaya pala go bag Yes. kasi ready to go na mga bag. Okay. Sige, ngayon excited na akong itanong ito. Kasi ito yung lagi pong tanong sa akin. Kung kami po ay nakatira sa isang bahaing lugar, ano po yung kailangan po naming gawin? No? Before the bagyo, ano yung mga kailangan nating alamin, i-prepare, kung alam ko na yung lugar ko ay laging binabaha or maaring bahain? Okay po. So, yun po. Ibig sabihin, kayo po ay nakatira sa flood-prone areas. Yes. So, ang pinaka-importante po, kapag po may padating na malakas na ulan or malakas na bagyo, importante na lumikas po tayo. Ang tawag po doon is preemptive evacuation para at least maiwasan na maapektuhan tayo ng baha. So, yun po ang pinakamagandang gawin. Yes. So, actually, dito, no, alam naman po ito ng ating mga DRRMC, no, na Yes. kung yung lugar po ninyo ay malaki ang tsansang bumaha. At syempre, kailangan kapag alam natin na bahain ang inyong lugar, ay lagi kayong nakikinig dapat sa abiso ng ating mga otoridad. At syempre, ina-announce yan. O, dito, lugar na to, babahain to. Kapag sinabing may chance ang bumaha, kailangan sumunod kung kailangan ilikas or lumikas. Yes po. Yes. So, papaano po kaya, sir, natin talaga malalaman ng ating mga viewers na sila ay nakatira sa isang bahain or landslide prone na lugar? Okay, sige. So, magandang tanong din po yan. So, unang-una, meron po tayong tinatawag na BDRRMC. Ang tawag po doon is Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. So, parang galamay po siya ng CDRRMO or MDRRMO sa municipality. So, sa kanila po, nasa plan na nila yan na sa isang barangay, identified na po talaga yung mga flood-prone area and landslide-prone area. Opo, parang may mapa na sila. Yes ano po, nasa hazard maps na po yan. Pangalawa, para at least talaga malaman natin kung talagang legit po ba talaga na nasa landslide area or flood-prone landslide area, ang agency po na may responsibility dyan is yung MGB, yung Mines and Geosciences Bureau. Yes. So sila po yung nag-a-assess ng mga lugar sa local government, sa isang sabihin pa natin na sa isang barangay, kung sila ay nakalagay or nandun sa criteria as Landslide prone. Okay. So talagang dapat ay lagi tayong nakikinig at updated doon sa ating mga otoridad, Yes. yung ating mga nasa munisipyo, nasa city, nang sa gayon ay magabayan nila tayo kung ano, kailan, paano ang ating paglikas. Sige, last na katanungan ko dito sa paghahanda natin bago magkaroon ng ating ulan or bagyo at baha is, ano po yung mga kailangan pa nating alamin or gawin bago lumikas? Kasi di ba, kung magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng baha or bagyo, meron tayong possibility na papalikasin tayo. Pero before tayo lumikas sa ating bahay, bukod sa go bag, ano po ba yung mga kailangan nating bantayan, siguraduhin? Opo. Okay. So before po lumikas, make sure po na secured yung bahay po natin. Yes. Ito yung isa po yun sa pinaka-importante. Aha. Kasi once pong dumating na yung bagyo, hindi na po tayo allowed na bumalik para Yes. sikasuin pa natin yung bahay po. So isa po yun. Tsaka before po ng bagyo, importante na yun, yung sinabi nga ni Doc Mon, na dapat ready na yung go bag. Yes. Para at least pa nagsabi yung kapitan or yung BDRRMC na kailangan ng lumikas,
automatic po, susunod po tayo. Yes. So, mga evacuation centers po na tinatawag, Doc. Ano? tama po yun, no? So, before tayong lumipat, kailangan siguraduhin natin yung bahay. So, paano siguraduhin mo yung bahay mo, Ma'am Kalay? Ako, i-check ko yung kuryente, ibababa ko talaga yun. Ako naman yung gasol, Doc. Palaging nakakalimutan yun eh. Correct. Kailangan I-off natin i-off yung gasol kasi baka magpanimulan pa ng sunog yan pag Sunog. nagkataon. Ako, gusto ko rin i-lock yung pinto at saka yung mga bintana. Ano pa oo, sa'yo? Doc. Sa akin po yung mga alaga kong hayop, i-secure ko din Ay, na oo naman. ligtas sila. Oo, kasi kailangan kawawa din, naman ligtas din eh. yung ating mga alagang hayop or yung ating poultry, etc. So, syempre, bukod dyan, kailangan din po natin siguraduhin na naka-unplug yung ating mga Yes. appliances, yung ating pong mga maaring mabasa ay kailangan ma-safety din po natin para pag nagkataon na bahain, at least kahit papano may chance ang hindi sila mabasa. Yes Yan. po. Ayan, ang Tama, dami tama. nating natutunan sa Yes paghahanda sa ating pong bago magkaroon ng bagyo or ating pong baha. Yan. Ayan. Dadagdag lamang ako, Sir, Doc, may mga lugar po ba na dapat iwasan kung kami ay lilikas? Yes po. Opo. Kung sakali po kayong lilikas, for example, hindi po nagkataon, meron kasi po tayo, Docmon, na mga cases or situation na yung mga tinatawag natin na yung bahay mayroong lightweight materials. Pumupunta sila sa isang bahay na kung saan strong yung building. So, before tayo pumunta doon, i-make sure natin na yung area na yun, hindi po yun kasama sa flood-prone area. Yes. And also sa landslide area. And also yung tinatawag natin na daluyong or yung storm surge. So, ang pinakamaganda, before tayo umalis, i-make sure talaga natin na safe yung lugar na pupuntahan natin. Yes. Avoid natin yung mga hazard-prone area. Tamang At ang- impormasyon, Doc. Yes. At ang magsasabi naman sa atin yan kung talagang ligtas yung mga lugar na yan. Of course, ang ating mga lokal na otoridad. Yes po. Ayan. So ngayon, Trusted. pagkatapos ng preparations natin before magkaroon ng bagyo, doon dapat na tayo sa habang nagbabagyo naman. So habang nagbabagyo, ano po ba yung mga dapat natin gawin? Habang malakas pa, binabayo pa tayo ng malalakas na hangin at meron pang mga malalakas na pag-ulan, ano po ba yung dapat natin gawin habang po malakas pa ang dugso ng bagyo? Okay, sige po. Docmon, unahin muna natin yung mga nasa safe area. Ibig sabihin, wala po sa landslide area, Apa. wala po sa storm surge area or sa flood-prone area. Ibig sabihin, nasa bahay nila na kung saan strong po yung building. Yes. Okay? So, unang-una, kapag tumama na po yung bagyo, iwasan po natin na lumapit sa mga bintana. Kasi possible, Docmon, kapag hinampas yan ng malakas na hangin, pwede yung Yeah, mabasag, mag-shatter, and oo. pwede kayo tamaan. Tama. So as much as possible, Docmon, dun po kayo sa isang area na kung saan wala pong salamin. Okay. So pangalawa, Docmon, kapag naririnig nyo na talagang malakas na, Apo. i-off nyo na po yung power source. Okay. Di ba? Yung Oh, breaker yes, nyo. oo. Isa din po yun. Yung sinabi ni Ma'am kanina na yung gasol, pwede din po. Make sure na at least naka-off yun para at least safe po kayo. Okay. Yun po ang isa sa mga, kung kayo ay nasa bahay nyo. Pangalawa, wag na pong lumabas. Tama. Yes. Kapag hindi pa po nagsabi yung local government or yung EOC or yung CDRMO nyo na bawal pa pwede na pwede na. lumabas. So wag po kayo lalabas. Oo, sumunod talaga muna sa mga otoridad kapag nandito tayo sa panahon ng pagbagyo. Yes. So importante na nakuha ko doon, una, huwag kang lumabas. Huwag kang lumabas. Di ba? Huwag kang lumabas kasi nandoon yung panganib sa labas. Lalo na kung nasa ligtas ka naman na lugar, nasa evacuation center, okay naman daw at malakas yung, maganda yung bahay, maayos yung bahay, yung kalagayan ng bahay. Huwag ka nang lumabas. Kasi nandoon yung panganib sa labas. labas. Mali mo may lumipad na yero. Opo, wag nating... Yeah, pag bumaha, panganib ng baha, baka may matapakan po kayo doon na nabubog or basura, masugat po kayo. Pag nasugat, nako, ang laki ng chance ang magka-leptospirosis pa. 'Di ba? So, wag nang lumabas kung hindi naman
kailangan po talaga. So, antayin na matapos muna yung ating bagyo. So, narinig ko rin kanina na bukod sa pananatili sa bahay ay syempre i-prepare yung ating mga bahay, lumayo doon sa mga panganib sa bahay. Sa salamin. Lumayo sa salamin, manatili muna doon at syempre makinig sa mga abiso ng ating otoridad. Yun. Tama po, Doc. So, maiba tayo po. Ano po ba, sir, yung tinatawag na daluyong ng bagyo? At ano po ang naidudulot nito? Okay. Sige po. So, yung daluyong po, ang tawag po dyan, or yung storm surge, yan po yung pagtaas ng level ng alon or ng dagat. So, nangyayari po yan kapag malakas ang hangin dulot ng bagyo. Doc. Okay. So, ang nangyayari dyan, pwede pong umabot hanggang 1 hanggang 5 metro ang taas ng storm surge kapag mayroon po tayong malakas na bagyo. Tama. Yun, mapanganib talaga yun, sir. Lalo na doon sa mga bahay na nasa malapit sa dagat, Yes, Doc po. Mon, no? So yung storm surge sir, or daluyong ng, kasi lagi ko itong naririnig sa mga news, storm surge, daluyong, iba pa pala to sa typhoon signal. Yes po. Iba pa siya. So iba din to doon sa rainfall warning. Yes po, Doc. Okay? So magkakaiba pala yon. Yung rainfall warning ay iba. Iba rin yung typhoon signal. At iba rin yung daluyong. Kasi yung daluyong is parang storm surge, yung taas ng alon na maaring mapunta or maranasan po ng ating lugar habang po tayo ay binabagyo. Pag-apaw ng dagat. Tama po ba yun? Yes po. Yes. Ang mga prone po dito is yung mga nakatira Sa sa, coast. tabing dagat. Yes, sa coastal area. So kaya talagang kapag- Kailangan mag-ingat. Yes, tsaka kapag may bagyo, talagang nililikas natin yung ating pong mga kapamilya, kababayan na malapit po dyan sa mga maaring tamaan ng storm surge. Yan. So, syempre ngayon, marami na ako natutunan habang bumabagyo. Gusto ko naman, kasi ito, pagkatapos ng bagyo, ano na yung mga kailangan gawin? Kasi ang tendency ng mga tao, medyo natigil na yung ating pong hangin, yung ulan. Gusto na agad umuwi, lumabas. Magsaya. Yes. Nagdidiwang na sila, Doc, ano? So, ano naman yung mga tips natin o kailangan po nating malaman paano po ba or ano pa yung kondisyon na masasabi po nating ligtas na bumalik sa aming mga bahay? Okay po. Isa din po yun sa magandang tanong, Doc Mon. Before po tayo umuwi or bumalik sa ating mga tahanan, antayin po muna natin yung advisory. Yes. For example, ang nangyayari po sa isang city, nag-a-announce po yung CDRMO or yung mayor po mismo. Ang tawag po doon is decampment order. Ibig sabihin, meron ng order na yung mga nasa evacuation center, ligtas na pong pwedeng umuwi sa kanya-kanyang tahanan nila. Pangalawa, kapag nagsabi na po yung pag-asa na ligtas nang bumalik at wala na pong malakas na bagyo, ulan, or baha na pwedeng mangyari, isa din po yun sa category na safe na pong umuwi. Okay. So again, nandun na naman, makikinig tayo, makiki-update tayo doon sa ating mga otoridad kung talagang ligtas na nga ba, no? So, Dapat wag alert. pong magmamadali. Kasi yung iba, makita lang hindi inaantay, o gusto na umuwi, i-check yung bahay nila. Meron pong tamang oras at panahon na bibigyan po tayo ng anunsyo na ligtas na po. Ang gusto naman natin dyan at the end of the day ay ligtas na makauwi po kayo sa inyong mga bahay. Kaya po talagang antayin yung abiso ng ating pong mga camp managers, yung ating pong mga mayors, ng ating lokal na otoridad, kung po pwede nang umuwi sa inyong mga bahay. So kung maaari lang, Yes, Doc, apa. may share lang ako. May isang nangyari na akala safe na kasi biglang tumigil na yung hangin. So biglang umuwi sa bahay nila na wala pang abiso na ligtas na. So sa kasamaang palad po, namatay po siya. Kasi habang nandun na siya sa bahay, biglang bumalik po yung malakas na hangin. Ayan yung umikot na, Yes, yung kabilang side na ng bagyo. Opo. Yung tipong habang nasa mata kasi Mata, tayo ng oo. bagyo,
natitigil yung ulan, yung malakas na hangin. So akala safe na. Oo, kaya minsan kapag bumalik na, lumipas na doon sa lugar niyo yung mata ng bagyo, magsisimula ulit yung malakas na hangin at ulan. At yun, delikado po yun. Oh, meron palang ganong pangyayari, sir. Yes. Oo, maganda na ibanggit mo yun, sir, para nalaman ng ating viewers na posible pala yun mangyari. Yes, okay. Ma'am Kalay? Yes po. So, kung ganun, sir, ano nga po ba ang dapat tandaan kapag nag-aayos o naglilinis ng bahay pagkatapos ng bagyo? Opo, sige. Kapag safe na po at pinauwi na po tayo, kapag naglilinis po, make sure po na mayroon tayong tinatawag na PPE. Personal Protective Equipment. So ano po ba yan? Importante po na mayroon tayong gloves and yung boots po or botas Yes. sa Tagalog po. Kasi kapag naglilinis po tayo, prone po tayo sa mga sakit. Yung sinabi po ni Doc Mon kanina, isa na yun yung leptospirosis. Na pwede po natin makuha sa baha na contaminated po ng ihi ng daga. Yes. So, yun yung mga kailangan nating i-avoid, Iwasan. Ma'am Kalay, no? So, Opo. just in case, take ko na yung opportunity na to, no? Lumusong kayo sa baha dahil kinakailangan or talagang baha pa yung lugar, no? So, dapat, kung kayang, before lumusong, dapat kung kayang magbota, no? Pero kung talagang mataas yung baha, pero kailangan mong lumusong, syempre, siguraduhin nyo pong magpapakonsulta po kayo agad sa pinaka maagang pagkakataon sa ating pong mga doktor para po kayo ay magabayan din po namin at mabigyan ng ating pong mga gamot para makaiwas po kayo sa sakit na leptospirosis. Yes. Oo, yung tinatawag na mga prophylaxis, Doc, no? Yes, oo. So, habang pagkatapos mga bagyo, sir, importante kasi sa akin yung tanong na paano po natin matitiyak na ligtas yung ating mga inuming tubig? Kasi di ba pagkatapos ng bagyo, daming baha, tapos di natin sure kung yung lumalabas sa faucet natin, minsan may kulay pa eh. Di ba? May amoy pa nga eh. So, paano po natin masisigurado na ligtas po ito? May mga tips po ba kayo? Unang-una, dapat iwasan po natin yung mga water source na kung saan na-expose po sa Yes. baha. So, mayroon po tayong tinatawag na the 4 subcluster. Kasi nasa health naman tayo. Yes. So, ang tawag po doon is yung WASH, Water, Sanitation, and Hygiene. So, isa po yung otoridad or authority na pwede natin i-consult para ipa-check yung water source natin if ligtas pong gamitin and inumin. Yes. So, isa po yun sa mga services under po ng MHO, yung Municipal Health Office, and the City Health Office po. Yes. Pangalawa, pwede rin tayo gumamit yung Aquatab, di ba? yes. Di ba, Apo. Doc Monray, nagbibigay tayo nito. Apo. So, ano po bang Aquatab? Paano po ito gamitin? So, ang ratio po nito is 1 tablet is to 1 liter na tubig. Tubig. So, ilalagay doon, make sure po na matunaw. naihalo, maayos, oo. yes. So, after 30 minutes po, pwede na natin po siyang inumin. Yes. Nakikita ko yan, sir, no, yung mga nag-respond tayo sa mga iba't ibang typhoon. Namimigay ang ating po mga lokal na otoridad ng mga kapsula. Itong mga capsule na to, ito yung ating chlorine na tablets. Yes. Na. So, ito po yung nilalagay, hinahalo natin sa tubig para maging mas safe siyang inumin. So tama, may mga instructions tayo kung paano ito ginagawa. At isa, bukod no, so habang nag-aantay for example ng supply ng ating mga chlorine tablets or granules po, ang ginagawa natin, ina-advise din natin sir no, na mapakuluan yung kanilang mga inuming tubig. So, lagi kong sinasabi kailangan pakuluan. Pag nakikita nyo na pong kumukulo yung tubig, magbilang po kayo ng mga 2 minutes. So after po nyo ng 2 minutes pakuluan, huwag nyo po munang iinumin unless gusto nyo po magkape. Ano po? Huwag po munang lalagukin. Lalagukin. Oo, yung inyong inumin. Hayaan nyo po muna siyang mag-cool pag na medyo malamig-lamig na or i-transfer nyo siya sa malinis na lalagyan pagkapakulo. Pag malamig-lamig na yun, pwede nyo na po siyang inumin. Yes. So, dalawang pamamaraan para masigurado po natin na ligtas Ligtas. yung ating inuming tubig para makaiwas din po tayo sa iba't ibang mga sakit dahil sa delikado or hindi malinis na tubig.
Yan. Salamat sa mga tips, sir. Talagang magagamit yan ng ating mga viewers. Correct. Yes po. So, kung kinakailangan naman po, Sir Ronald, na tumira muna sa evacuation center, ano po ang mga tips para mapanatiling malusog at ligtas tayo during that duration na nakatira tayo sa evacuation? So, Doc Mon, again, Yes. Ma'am Kalay, dito na rin papasok talaga yung health services na aasahan natin sa MHO or CHO po. So, andyan na po, kapag talagang kailangan nating magstay, unang-una, dapat makipag-cooperate po tayo Yes. sa mga authorities. So, pagdating po sa health, dyan na papasok yung 4 key subcluster. So, andyan na po yung medical and public health. So, andyan po yung health promotion. Yes, of Importante course. na maituro natin yung proper hygiene, yung hand washing technique sa mga evacuees. So, isa yon. Andyan din po yung mga programs ng Department of Health. Idadala po yan sa evacuation center. Isa pa po yung tinatawag na nutrition services. So, lahat po ng program under nutrition, dapat makipag-cooperate po yung mga evacuees po doon. Andyan din po yung WASH, yung Water, Sanitation and Hygiene. And also yung MHP, SS natin. Yes. Yung Mental Health and Psychosocial Support. Opo. Opo, tama yun, Doc Monray, no? Lagi naman talaga tayong may nakaantabay na team para po sa response after the bagyo. Yun nga po yung mga nabanggit ni Sir na programa, Doc Monray. Yes. Oo. So, ang experience ko naman dito, Kalay, ma-share ko lang din, syempre, during the response natin sa ating pong mga evacuation centers, yan yung nagbabakuna tayo. Yes. Kasi nandun para yung bakuna, alam naman natin, makakatulong yan para makaiwas tayo sa mga iba't ibang sakit. So, ginagawa na rin natin yan during the time na nandun sa evacuation center. May mga check-up, may mga consultation, nandiyan na yung nagtuturo tayo kung paano maghugas ng kamay, baligo habang nasa evacuation center, para hindi rin maging boring yung ating pong experience while nasa evacuation center. Marami po tayong ginagawang activities din po dyan, katulad nga ng ating psychological first aid. Kamustahan. Yes, Pagkatapos para ng bagyo. kumustahin at siguraduhin po natin na malusog ang ating mga nag-avail ng ating evacuation na center or na ilipat natin sa evacuation center. Yan. So, syempre, before lumipat ng bahay, lagi din natin yan sinasabi during evacuation center na umiwas sa mga maaring natumbang poste. Ay, oo, Doc. 'Di ba? Kasi may risk na makuryente. Kaya hindi rin natin agad sinasabi na biglang lulusong lang kayo sa habang baha pa kasi baka may naputol na kawad ng kuryente. So, iingatan nyo po yan. At syempre, pa-check before bumalik sa bahay, pa-check nyo. Kung nagda-doubt kayo na, naku, mukhang nabasa yung aking linya ng kuryente, pare nyo naman po yan ipa-check sa ating mga lokal na electricians. And before isaksak yung inyong mga appliances. Opo, Yan. upang makaiwas po, Doc, sa anumang injuries or Yes. unnecessary accidents. Yan. At dyan po, nagtatapos ang ating segment. Kami po ay magbabalik para sa second segment, ang tanong ng bayan. Yes. Atin pong sasagutin ang mga tanong ng ating viewers na pinadala nila sa atin. So, yung iba po sa ating mga BHWs kasi, nagpapadala sila, nagpi-PM. Oo, yung iba nagpo-post, nagchat-chat ng kanilang mga katanungan regarding the topic na meron po tayo. At syempre, magbabalik po tayo dito sa BHW Me, Be Healthy with Me. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs,
or editable assets. Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Nagbabalik po tayo dito sa BHW Me, Be Healthy with Me. Handa na po ba tayo, Ma'am Kalay, na bigyan linaw ang ating mga ka-BHW sa kanilang mga ibinigay na katanungan? Ready na po, Doc. Kaya naman, ating pasadahan ang kanilang mga tanong. Ang unang tanong po, anong mga sakit po, sir, ang maaaring makuha sa baha at paano po ito natin malulunasan or maiiwasan? So, isa na po dyan yung tinatawag natin na leptospirosis. So, unang tanong, paano po natin ito maiiwasan? So, unang-una, dapat kapag lulusong po tayo sa baha, hindi natin maiwasan na lumusong, make sure po na gumamit po tayo ng boots. Isa po yun. Or, kung talagang gusto natin ng prevention, kapag po baha, wag na tayong lumusong. Lalo na po yung mga mayroon pong sugat sa paa, Doc Mon. Totoo yan. So, talagang vulnerable sila sa sakit na ganoon. Pangalawa, paano po ito malulunasan? Tama po ba? Yes po. Okay. Kapag nagkaroon po ng encounter or lumusong kayo sa baha, after po ng bagyo, pwede kayo magpakonsulta agad sa doktor. Pero dito po sa barangay setup, i-share ko lang naman, Doc. Apo, sir. Yung practice namin, meron po tayong assign sa barangay na midwife and nurses. So after po ng bagyo, kapag nagsabi na po yung EOC or CDRRMO na safe na lumabas, automatic po yung mga assign sa barangay, magkakandak sila ng rapid health assessment. So doon,
titingnan doon, yung isa na yung mga tao na na-expose po sa baha. So, pwede po tayo makapag-coordinate sa mga assigned nurses and midwife para po at least mabigyan kayo ng gamot. Yes. Na angkop po kung anong category kayo. Depende po kasi yan, Doc, sa exposure po, di ba? Yes, apo. So iba po kasi yung gamutan nung mga taong na-expose sa baha, tapos walang sugat. Siyempre, iba rin yung ibibigay natin na dosage ng gamot doon sa ating pong mga may sugat, tapos na-expose sa baha. Kaya po, kailangan po natin magpakonsulta doon sa ating pong mga health workers para mabigyan po kayo ng gabay kung paano po kayo mabibigyan ng lunas or gamot. Okay. Siyempre, dilinisan din kasi natin, ma'am, yung masugat just in case meron. Ano? Talagang dapat hugasan agad. Yes. So, gas, tapos mabigyan ng tamang... yun. Magandang point yun, Ma'am Kalay, no? So, linawin natin yun. Kapag naguhugas, dapat pwede pong malinis na tubig, sabon, no? So, pwede naman gumamit ng ating pong mga... Nasa go bag. Yes, na nasa go bag po natin na panlinis, maaring gumamit ng ating pong povidone iodine, yung ating pong mga panglinis, pati yung, yung puti, yung hydrogen peroxide, yan, pwede naman po yung gamitin panglinis. Yes, so, ayan, meron po ulit na katanungan sa ating pong BHW. So, ang tanong daw po is, saan po maaring dumulog para sa anumang tulong o pagkakataon sa kalamidad? So siguro pwede natin i-share dito yung ating mga hotline kung meron tayo, sir. Yes po. Tama po yun. Importante na sa cellphone natin, hindi lang po nakasave yung textmate natin Yes. or yung number ng girlfriend or jowa po natin. Ang pinaka-importante is meron po tayong tinatawag na emergency hotline numbers. So, andyan na yung from the emergency hotline number ng PNP, ng Bureau of Fire, yung mga assisting agency po natin, yung CDRMO, yung MDRMO natin, yung Pag-asa, at iba pa pong cooperating and assisting agency na kung saan matutulungan po tayo. Yes, oo. So, sir, gumagana na po ba yung 911 natin dito? Yes po. Sa Legazpi, meron na po tayong hotline numbers. Yes. Tapos maganda rin po, Doc, natingnan nila kapag may mga updates or post sa social media kasi nauuso at madaling i-access. Nag-update naman po ang ating mga ahensya. Ano po? Yes po, pero make sure lang po, Doc, Yes. na iwas tayo fake news. Oo naman. So, tama po yun, ma'am. So, i-make sure lang natin na talagang legit na Hotlines. yung account sa Facebook po. So, talagang, for example, yung Pag-asa, make sure natin na talagang FB page yon ng Pag-asa. Yes, oo. So, ang best naman dyan ng source ng information, of course, ang ating mga otoridad at yung kanilang mga official na mga social media accounts. No? So, importante pong malaman natin na po pwedeng mag-dial din nung 911. Ito po yung ating National Emergency Hotline. So, sa kahit anumang pagkakataon, sa kahit anumang pong emergency, mapabagyo, mapabaha, or kahit anuman po yan, maaari po kayong tumawag doon sa ating National Emergency Hotline. Dadial niyo lang po ang 911. Okay? Pero of course, nandiyan dyan nakaantabay at ready pong mag-rescue or magbigay ng tulong ang ating pong mga lokal na otoridad na meron din pong kanya-kanyang mga hotline at yun po yung kailangan ay naka-phone book sa atin just in case kailanganin po natin ang kanilang mga tulong. Okay. Ayan po, napakarami na naman po nating natutunan sa Tanong ng Bayan. Kaya naman, kung may mga katanungan pa po tayo, i-comment lamang sa video na ito o mag-send ng message sa official Facebook page ng DOH Bicol CHT. Yes, at para lagi tayong updated sa mga health events at information and education communication materials or IEC materials, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media platforms. Meron po tayo sa DOH Bicol CHD Facebook page. Meron na rin po tayong Viber community na makikita nyo po dito sa atin pong pina-flash sa ating screen. So, Viber community po natin yan. Meron din po tayong Facebook community. Of course, may material directory. At makikita natin yan lahat sa ating pong mga QR code sa ating pong screen. Accessible po ang lahat ng ito. Yes po, click and subscribe din sa aming page.
Kaya naman, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo para sa parehong oras at parehong araw. At laging tandaan, ang pagiging healthy ay magsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. Yes, kaya let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya, BHW me, Be healthy with me. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our Material Directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided.